So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ayan, pasensya na ngayon lang. So tagal kong di na-access itong channel na to, so kaya inayos ko muna. But ito, since na okay na siya, ay ituloy na nga natin ulit itong si Hunter natin. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po, at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At so dito nga tayo magsisimula sa may Hunter Association dahil nagsisimula na nga rin itong Hunter exam. At dito ngayon sa mga aplikante ay pinapanood ulit itong video ng Kakin pati na rin ni Beyond Netero patungkol sa kanilang announcement doon nga sa pag-voyage papunta sa may Dark Continent. At so now dito sabi ni Chidel, may 3 bagay na sasagutin itong mga aplikante pagkatapos panoorin yung video na yan. So yung unang-una ay may alam na ba sila bago pa dito ipalabas yung video na yan. So sabihin, bago pa i-declare ni Beyond Netero yung sa pagpunta dun sa may Dark Continent, alam na ba yan ng mga aplikante? So ngayon, kung alam na nila yan, ay i-describe nila kung paano nila nakuha yung info na yun. At kung hindi pa nila alam, ay mag-isip sila ng paraan kung paano makuha yung info na yun. So for example nga, kunyari hindi pa nga nasasabi ni Beyond Netero yung patungkol dun sa pag-voyage sa Dark Continent, mag-isip ng paraan itong mga aplikante kung paano nila malalaman yung info na yun bago pa sabihin ni Beyond Netero yung kanyang declaration sa pagpunta sa may Dark Continent. At lastly, ay magbigay nga raw itong mga aplikante kung ano yung merit naman sa pagkakaalam nga sa info na yan, yung sa pagpunta doon na sa may Dark Continent. So culturally, environmentally at saka nga socially, ano yung merit na makukuha nila kung malaman nga nila itong mga info sa pagpunta doon na sa may Dark Continent. But then ay pagkatapos nito ay dito naman banda kay Kurapika at saka kay Maizai ay nagsimula na nga rin silang mag-imbestiga at hulihin kung sino yung mga spy dyan nga sa mga aplikante. At eto nga, bagsak daw itong si Manong. So ibig sabihin, bataan niya ni Beyond Netero. At dito kasama rin itong si Mujer at pati na rin itong di kilalang aplikante na to. Pero itong si Mujer, bagsak, di nakalusot dyan kay Kurapika. At itong si Manong na hindi kilala, nakapasa naman siya. So dito, hindi aware itong mga aplikante na habang ni-interview sila dyan, ay itong si Kurapika, tinetesting na nga rin sila. So kaya nga dito, ang sabi ngayon ni Maizai, wow, ang galing. At itong si Kurapika, sagot siya, sabi na nga dyan, oo, tama ka, ang galing, sabi nung ganyan. Kasi nga, ang iniisip na to ni Kurapika, marami na silang nahuli ng mga spy ng mga bata nga niya ni Beyond Netero. Doon pa lang sa unang exam na ginawa nila, pati na rin doon sa lie detector. Pero, ito, ang dami pa nga rin daw na nakaligtas. At eto nga, hinuhuli ngayon nila Kurapika isa-isa yung mga nakaligtas dun sa unang exam. Pero eto, biglang sagot si Maizai, sabi na nga dyan na hindi yung mga aplikante yung sinasabihan ni Maizai na magaling, kung hindi, yung ability neto ni Kurapika. So tingin-tingin si Kurapika dyan kay Maizai. At eto, tuloy ngayon ni Maizai, pasabi-sabi pa itong si Kurapika na baka hindi makatulong itong ability niya to sa gagawin nila. Pero sabi nga ni Maizai, itong ability na to ni Kurapika, parang ginawa talaga yan para dyan sa activity o sa ginagawa nga nila dito. At ngayon sabi ni Kurapika, wag daw mag-expect masyado itong si Maizai. Kasi dito tuloy ni Kurapika na oo nga, marami siyang nahuli ng mga spy. Higit yun kaysa sa ine-expect nila. Pero hindi guaranteed o hindi sigurado na walang nakaligtas sa kanya kahit isa, sabi niyang ganyan. So ito, tanong ni Maizai, bakit anong risk, sabi niyang ganyan, meron ba? So sagot itong si Kurapika, sabi niya kasi yung unang-una dyan, kahit siya mismo hindi niya pa alam yung mechanics nga kung paano nag-work talaga itong ability niya na to. So yun lang, kahit pala itong si Kurapika, siya na mismo yung may-ari ng ability na yan, pero hindi niya pa lubos na maintindihan kung paano nag-work yung ability niya na yan. Pero dito tuloy ngayon ni Kurapika na ganito kasi yan. Considering na itong ginagawa nilang paghuhuli sa mga spy ay via telecommunication lang at saka sa mga video ganyan, kinakailangan yung target nasa harapan pa mismo ni Kurapika. At dahil sa kanyang matinding concentration, kaya yung mga hindi niya na-perceive o yung mga hindi niya na-observe dun sa aplikante
aplikante ay parang kusa na lang yun na naipapasa dun sa chain niya. Kaya nagre-react yung chain ni Kurapika at nahuhuli nila yung spy o yung mga bataan nga dyan ni Beyond Netero. At saka yun pa, mukhang sa pamagitan nga raw sa paggamit niya ng sa kanyang pulang mata, kaya nag-work yan kahit na sa video lang ganyan, hindi yung kahit na face to face. Kasi kapag sa gantong video lang tinetest ni Kurapika yung target, hindi niya nagagamit kapag nasa normal state lang eh. So kaya kapag ayan gamit niya yung kanyang pulang mata ay mas na-enhance pa yung ability niya na yan. So kaya nag-work yan kahit na dito lang gamitin sa video ganyan. At eto lastly, ang sabi nga ni Kurapika, etong ability niya na to, ang kayang gawin lang yan ay yung ma-find out kung may tinatagong ang kasinungalingan yung target nila. So yun lang sabi niya ganyan. So ito sagot si Maizay, sabi niya nga yun naman pala, perfect yan kasi nga nakakita siya o nalaman niya kapag may tinatagong kasinungalingan yung target nila. Anong problema, sabi ng ganyan. So ito, sagot si Kurapika at ang sabi niya nga dito, kung siya yung spy, ang gagawin niya lang, maghahanap siya ng tao na kayang i-trick o kayang lagpasan nga itong ability ni Kurapika. At ayun, yung tao na kung saan may ability na kayang i-erase yung memory ng target nga nila o di naman kaya nitong kontrolin yung subconscious nung target nila. At ayan, ay para hindi itago yung kasinungalingan, kung hindi, burahin talaga totally yung kasinungalingan dun nga sa isip ng tao. So dito sabi nga ni Kurapika, kapag yung target nila hindi sila aware o hindi nila alam na nagsisinungaling sila, mataas-taas yung chance niya na hindi rin gagalaw pati itong chain ni Kurapika. So ibig sabihin, hindi nila mahuhuli yung mga bata dyan ni Beyond Netero at dyan sila madadali ngayon. So kaya dito ay napapaisip itong si Maizay, tahimik siya. Pero eto nga, bilang singit si Kurapika, sabi niya nga dyan, so kaya ganito ang tanong ngayon, dito ba sa Hunter Association, meron ba dyan yung matataas yung posisyon na may katulad dyan sa ability niya na yan? Kasi kung sakaling meron tapos napunta yun dun sa side nila Beyond Netero, dun sa kalaban, ay tiyak makakalusot sila sa mga testing nga na ginagawa nito ni Kurapika at makakalusot sila dyan sa Hunter exam. So dito napapaisip itong si Maizay, sabi nga ni Kurapika, paano posible ba yun, sabi niyang ganyan. But din dito nga habang napapaisip pa o habang nag-aalala dyan itong si Maizay, ay talo naman dito yan banda na kay Cherednich. At eto nga, bigla may tumawag dyan kay Cherednich at eto sagot siya, at si Benjamin etong kumakausap sa kanya, yung kuya niya. So dito sabi nga ni Benjamin na pumayag na sa wakas yung tatay nila sa deal. At eto tuloy niya na dineclare na nga ng tatay nilang si Huy Guru na kung sino yung kaisa-isang magso-survive dyan nga sa mga prinsipe, sa mga anak niya dun sa pagpunta sa may Dark Continent, ay siya na yung magiging susunod na hari. So kaya nga dito ay hihinga-hinga etong si Cherednich, para nagiging high na nga siya dyan. Sabay biglang sabi niya nga dyan na sa wakas madedispose niya na itong mga basura niyang kapatid, sabi ng ganyan. At eto ay magsimula ng araw, pwede nang magsimula na manginig sa takot yung si Benjamin, sabi ng ganyan. So grabe, ang lupit nito ni Cherednich dyan nga kay Benjamin. So dito biglang salita itong si Benjamin, ay nalabas na yung mga ugat din sa may mukha niya, sa may ulo niya. Sabi niya nga dyan na sigurado ba itong si Cherednich na kaya niyang talunin itong si kuya niya, itong si Benjamin. So parang sabog daw kasi dyan itong si Cherednich. So naka-high daw ba siya dyan? So kaya ito sagot si Cherednich, sabi niya nga dyan, hindi raw, natural high lang yan. Pero tanong nga ni Cherednich, alam din daw ba yan ng mga ibang kapatid nilang prinsipe? So ito, sagot si Benjamin, sabi niya nga dyan na yung messenger ng tatay nila ay pupuntahan din naman yung ibang kapatid nila. At yun nga sasabihin, yung patungkol nga dyan sa succession war na nga na yan. At ito si Benjamin, sabi niya lang, gusto niya na itong si Cherednich yung unang makaalam niyan. Kaya siya mismo yung nagsabi dyan kay Cherednich. At ngayon, maghanda ng araw yan si Cherednich kasi itong si Benjamin mismo yung papatay sa kanya, yung dudurog sa mga buto niya. Pero ayan ay dito, itong si Cherednich ngiti-ngiti lang. Sabi niya nga dyan kay Benjamin, nakakatakot daw itong si Benjamin. So kaya ngayon, wag na raw siya tawagan ito ni Benjamin, bugok daw siya, sabi ng ganyan. So grabe, tinatrash talk niya itong si kuya niya. But then suddenly ay dito nga, biglang nagalit na itong mga mata ng leon dahil bam! Dito biglang sinakal na nga ni Benjamin itong layon na hawak niya. So grabe, dahil nga sa galit niya, dahil dyan sa gigil niya dyan kay Cherednich. Pero eto nga, biglang sabi pa ngayon dito ni Cherednich na yung mga lalaki daw na sabi rin lang sabi ng kung ano, parang babae lang din daw yan, yung parang lagi nagtuturo ng kung ano yung gusto nila. So parehas daw walang kwenta, sabi ng ganyan. But then ayan ay pagkatapos ng usap neto ni Cherednich at saka nga neto ni Benjamin ay dito ay nagkanya-kanya na nga
nga ulit na business itong dalawang magkapatid na nga na to. Bata na dito pagkakababa ng telepono neto ni Cherednich ay biglang may tumawag naman sa kanya at eto na si Teta, yung kanyang agent o yung kanyang bodyguard. So ito sabi ni Cherednich, kamusta nung nangyari sa exam? So ito sagot si Teta, sabi niya nga dyan na silang 5 guards neto ni Cherednich, lahat sila nakapasa. So ito sabi nga ni Cherednich, mabuti naman katulad nung sa inaasahan niya. At eto tuloy ngayon ni Cherednich na itong Hunter Association mukhang in advance nang hingi na sila ng cooperation. So kaya ngayon sinasabi ng Hunter Association na pwede magsama itong mga prinsipe ng kanilang bodyguards up to 15 ganyan. So ibig sabihin isang prinsipe ay pwede sila magsama ng 15 bodyguards nila. At okay nga raw yan, sabing ganyan ito ni Cherednich. At so dito sagot itong si Teta, sabi na nga dyan na pati yung ibang prinsipe ganyan yung iniisip na mabuti pwede sila magsama ng hanggang 15 bodyguards. At ito sabi ngayon ni Cherednich, aba dapat lang kasi kung sino mang hindi makakaisip na hindi maganda yan, bugok, sabi niyang ganyan. So dito kung mapapansin nyo, parang talagang pinagdidiinan na talagang dapat matatalino itong kausap ni Cherednich o yung mga tao nasa paligid niya kasi galit sa Bopols sa Boklogs itong si Cherednich. But anyways, tuloy pa nga dito ni Cherednich na kasi okay yan kasi nga hindi sila magkakasundo mga magkakapatid kaya mas maraming kakampi, mas okay, sabi niyang ganyan. But then dito ay sagot itong si Teta at ang sabi niya nga dyan, pero yun nga lang, dun kasi sa nangyaring Hunter exam, sinabi sa kanila bawal sila magsinungaling kasi kapag nagsinungaling sila, mataas yung chance niyan na talagang di sila makakapasa. So kaya, itong mga bodyguards dyan ni Cherednich, ang ginawa nila, talagang sinabi nila lahat ng totoo dun nga sa Hunter exam. So yung kung ano yung assignment nila, yung utos sa kanila, pati yung mangyayari nga na succession war ganyan. So itong si Cherednich ay okay daw yun, good job daw, sabi niyang ganyan dito kay Teta. So walang problema para dito kay Cherednich. Pero ito nga tanong ni Cherednich dyan kay Teta na yung mga bodyguards neto ni Benjamin, yung first prince at saka nga ni Tyson yung pang-anim na prinsipe, hindi raw sumipot di pumunta, sabi niyang ganyan. So ito sagot si Teta, sabi niya nga dyan, tama itong si Cherednich, paano niya nalaman yun? So ito sagot si Cherednich, sabi niya nga dyan, arrogance at saka jealousy. So ito si Benjamin, hindi raw papayag yan na yung Hunter Association i-judge yung kanyang mga bodyguards. Habang sa kabilang banda naman, etong si Tyson, ayaw niya na yung kanyang mga bodyguards mapapalapit sa iba. So yun nga, arrogance at saka jealousy. Pero eto, tanong pa ngayon ni Cherednich, meron daw ba na mga hindi nakapasa mga bodyguards, sabi niyang ganyan. So sagot etong si Teta, sabi niya nga dyan na meron yung pang-7 prinsipe, lahat ng bodyguards niya bagsak di nakapasa. So kaya nga eto, medyo natawa si Cherednich at ang sabi niya na nga talagang merong bugok dyan sa kanila at sigurado yung pang-7 prinsipe, nagbigay raw yan ng dangerous instruction dun sa mga bodyguards niya nang di nila alam na merong lie detector. But anyways, pagkatapos nga nito ay well done nga raw para dyan sa grupo ni Teta at ngayon, balik na sila sa normal na trabaho nila. At itong si Cherednich ay personally, siya na nga lang daw magbibigay nung kanilang mga position at orders dun nga kapag nakasakay na sila kay Black Whale. So ang tuloy niya pa dyan kay Teta, ibigay raw ni Teta sa lahat ng mga kasama niya dyan yung plano patungkol nga dyan sa Black Whale at i-memorize nila yung structure ng Black Whale na yan. So lahat ng ruta, yung mga blind spot niyan, ganyan, pati yung mga time saka yung mga pagta-transfer ganyan, lahat basta patungkol dyan sa Black Whale i-memorize ng mga bodyguards nga neto ni Cherednich. So grabe, ang lupit talaga neto ni Cherednich. Pero eto sa loob-loob nga ni Cherednich, may kulang nga raw dyan sa 7 deadly sins na yan at eto yung tinatawag na complete ignorance. So sabi nga ni Cherednich, kung sino man yung di nakakaalam sa limitation nila, ayan talaga yung biggest sin, yan yung pinakamatinding kasalanan. So kaya naman, dito sa mga kapatid niya, sigurado, wala raw talagang mas karapat dapat na maging hari dyan. Kung hindi, siya lang talaga mag-isa, sabi ng ganyan. At then pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang muna itong chapter natin, ayan. So yung kasunod nito, ay hintay-hintay lang. Dahil gagawin ko na nga ulit yan. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.